Mapagpalang araw po, ano? Yan. Dito po tayo sa tahanan ni Kuya Ronnie at Ate Dorcas, sila po dalawa. Linggo-linggo po, nandito tayo para magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya mabuting bagay na kapag about religion is meron tayong hawak na Biblia. Alam niyo po, yung buhay natin, hindi naman po masamang mag-religion eh. Wala naman tawatan ng religion. Kung titignan natin sa buong mundo, napakaraming reliyon. May mga reliyon na kukunti, may mga reliyon na marami o malalaki. Ibig sabihin, malaki o maliit. Ang mahalaga po, yung sitwasyon natin, yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Yun ang importante po eh, kasi yung reliyon, ang papel ng reliyon ay parang ganito po yan ha. May tali, naputol. Ang trabaho ng reliyon, ibinabalik ka to tie up sa English. Muling idudugtong. Yung naputol. Kasi po dahil sa kasalanan. Ano, yan po yung situation natin sa mga reliyon. Pero kailangan, tiyakin mo lang na yung reliyon mo, may babalik ka. Baka hindi ka may balik. Akala mo nakabalik ka, pero hindi ka pala nakabalik. Yun po yung mahirap eh, no? Kaya tatandaan nyo po, maganda po yung reliyon. Pero bago tayo pupunta ron, ay sasangguni sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isipan ng tao upang kami po'y lubos na maginabang. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Karamihan po ng mga tao ngayon, reliyon, iba-iba ang kanilang paniwala. Okay. Reliyon na kanya-kanyang paniwala. Ngayon, kaya tayo gumagamit ng Biblia para itama po tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Po. Kasi, tignan niyo po ng panahon ni Apostol Pablo. Si Pablo po ay apostol ng mga Gentil. Ibig sabihin ng Gentil, hindi ka Hudyo. Hindi ka Hudyo. Kaya, tingnan natin yung isang pangyayari sa panahon ni Apostol Pablo. Dito po sa Biblia, ang sabi po ay ganito. Dito po sa chapter 17 ng Gawa, ay ganito po nakasulat. Dito po sa Atenas, yung Atenas po kunin natin kasi ito, very religious person ng mga ito, ayon sa kasaysayan ng Biblia. 17, chapter 17, verse 16. Habang sinasila sa Timoteo, hinihintay nila si Pablo sa Atenas. Napasin niyang puno ng Diyos-Diyosan ang lungsod kahit nabagabag ang kanyang espiritu. O, kita niyo po? Si Pablo ito si Pablo. 17, kaya nagipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga doon sa mga Hudyo at sa mga Hentil na sumasamba sa Diyos at sino man makatagpo niya sa liwas ang bayan araw-araw. Kita niyo po? Talaga religious po sila eh. Says 18,
nagipagtalo rin sa kanyang ilang mga filosofong Griego na mga Epicurero at Estoico. Ano ba sinasabi sa atin ng nagmamarunong ngayon? Sabi ng ilan, sabi naman ng iba, nangangaral yata sa ibang mga Diyos. Kita nyo? Ibang mga Diyos ang tukoy ng iba. Sinabi na nila, yun dahil nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus. Yung iba naman, nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus. Na sa muling pagkabuhay. 19. Siya sinama nila at iniharap sa kapulungan ng Areopago at tinanong, maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral ay tinuturo mo? 20. Bago sa aming pandinig ang sinasabi mo, kaya't nais namin malaman ang kahulugan nito. 21. Sapagkat walang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhan na ninirahan doon kundi ang mag-usap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo. Ito yung pag-uugali ng mga taga-Atenas at saka yung mga tao bumibisita sa lugar nila. Ano po, mahilig sila sa mga bagong turo. So, ang pinangangaral ni Pablo, si Jesus. Isipin niyo po ito Si Pablo po namatay doon sa 46 AD. Isipin niyo, hindi pala nila kilala si Jesus sa panahon na ito, sa Athens, Greece. Kaya, yan po yung pinangangaral ni Pablo, si Jesus. Ngayon, tinapos po natin, sa 22, tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago, nagsalita, mga taga-Atenas, napasigong kayo lubos na napaka-reliyoso sa maraming bagay. 23, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at nagpagmamasid sa inyong mga sinasamba ko, mapagsamba sila. Nakakita ko sa dambanang may nakasulat, sa Diyos na hindi kilala, ang Diyos na inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala, ang siya kong ipapahayag sa inyo. 24. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng narito ay ang Panginoon ng langit at lupa at hindi naninirahan sa templong ginawa ng tao. 23, 25. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula 26, mula sa isang tao nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. At tinutukoy niya po si Jesus. Itinakda niya sa simula pa ang kanilang mga panahon at hangganan. 27. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap siya'y matagpuan nila ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Yan. So, inintroduce ni Pablo ang Diyos sa kanila. Na yung Diyos na yan, siyang gumawa ng langit at lupa at lahat ng naririto. Lahat ng naririyan sa langit at lupa, siyang Diyos na lumikha, na siyang Panginoon ng langit at lupa. Ano po? Pero kasi itong mga taong ito, ang tawag dito, kaya meron silang ribulto. Yun po ang kanilang dinidiyos. Kaya sinasabi ni Pablo, ito, sa 29,
28, sapagkat nakasalalay sa kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad na sinasabi ng ilan sa inyong makata. Tayo mga anak niya, sapagkat tayo mga anak ng Diyos, huwag natin akalain na kanyang pagka-Diyos ay may lalarawan sa ginto, pilak o bato na pawalita ng isip at gawa ng kamay ng tao. Hinahanap nila ang Diyos sa pamamagitan ng mga ribulto. Baka doon nila makita ang Diyos. Kaya sinabi ni Pablo, huwag niyong itulad ang Diyos kagaya ng mga ribulto na gawa ng, anong sabi niya rito? Huwag natin akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay may larawan ng ginto, pilak o bato na pawalita ng isip, gawa ng kamay ng tao. Makita nyo, para lang nila makita ang Diyos. Kaya ngayon, dito naman sa ating bansa, ang kanilang pangangatwiran. Sabi nga ng sabi ng simbahan, actually yung mga ribultong yan, hindi naman namin sila sinasamba, sabi nila. Kapag kinakausap namin yung mga ribulto, dinadasalan ang sabi nila, ang nasa isip namin ay ang Diyos. Kaya yun na sinasabi ni Pablo noon, na huwag akalain ang pagka-Diyos ay Diyos na gawa ng kamay ng tao. Huwag mo hanapin dyan, sabi niya. Yan. Nagsabi niya, ito yung Diyos na gumawa ng langit at lupa. O, kita niyo po. Kaya habang nagmamasid si Pablo po sa lugar nila, medyo, kasi siyempre si Pablo, apostol spiritual siya. Kapag nakikita niyo yung mga ganito, para na kanyang damdamin. Ano po? Kaya ano sabi dito kanina? O sa 16, habang sina Silas at Timoteo, hinihintay si Pablo sa Atenas, napasin niya puno ng mga Diyos-Diyosan ang lusot kahit nabagabag ang kanyang espiritu. Kaya ginawa niya, pumapasok sa mga templo doon, nakikipagpaliwanagan siya. Hindi lang doon, paglabas sa liwasang bayan, nakikipagpaliwanagan na naman si Pablo sa iba't ibang uri ng tao at iba't ibang uri ng mga reliyon. Si Pablo po, ang reliyon niya bilang Hudyo, isa siyang Pariseo, ang reliyon niya Pariseo. Talagang religious person po si Pablo noon. Kaya sabi niya, walang may tatapat sa akin kung pagsunod lang sa reliyon, sabi niya sa kanyang pagiging Pariseo. Pero nung makausap niya si Yesus sa langit, si Yesus nasa langit, si Pablo nasa lupa, nagkaroon sila ng enkwentro sa Damasco, journey to Damasco, kung tawagin yon, doon nagpakita si Yesus sa kanya. Kaya magbuhat noon, wala nang ginagawa si Pablo kundi pangaral ang ating Panginoong Yesus. At ito na nga po sa nangyayari ngayon. Kaya yung nakita niya yung lugar na yon, iba kanyang pakiramdam. Kaya sabi niya, napasigaw, mukha kayong reliyoso. Kaya sabi ng mga tao, may talaga sa pakikinig ang mga tao dito. Kumbaga maganda yung pagdating ni Pablo sa kanila. Anda silang makinig kay Pablo. Kaya mayroong isang pagkakataon dito, mayroong nakalagay na anong sabi rito, kung yung mapapasin, mayroong isang paksa rito Ito tingnan lang natin. Ano po? Yung isinama nila sa Areopago si Pablo Ito. Ito, at sandali meron siyang binanggit dito na isinama siya. Sandali
po natin ano. Nadaanan natin ito kanina eh. Ano yung sinasabi kong yun? Ito, 19. Sinama nila. Oh. Kasi talagang mahilig sila makinig. Isinama nila si Pablo. Oh. Gusto nilang marinig ang pangangaral ni Pablo. Isipin niyo po yan. Katagal-tagal ng panahon ito. Kaya sabi ko nga po sa inyo, si Pablo namatay siyang 46 AD. Namatay siyang 46 AD. O sabihin na natin, bago namatay siya, downward, ibig sabihin, hindi pa kilala talaga ang Panginoong Yesus. Hindi pa siya kilala. Parang ngayon, sa modernong panahon po ngayon, dito na lang sa Pilipinas, meron din mga reliyosong Pilipino dito, hanggang ngayon hindi kilala si Jesus eh. Bibigyan ko na lang kayo ng isang halimbawa. Yung Iglesia ni Cristo. Kilala ba nila si Jesus? Kilala nila, kalahati lang eh. Hindi talaga nila kilala. Kaya ang kanila pong doktrina, ang kanilang ngaral, siya'y tao pinanganak, nilikha siyang tao, nabuhay na tao, namatay na tao, umakyat sa langit tao, babalik sa lupa tao. Sipin niyo po yan, anak siya ng Diyos pero turing nila kay Jesus, tao na gaya nila, gaya natin, na may laman at dugo. Kaya sabi ko nga po, sa panahon natin ngayon, sila mismo hindi nila kilala si Jesus. Anak ng Diyos si Jesus eh. Kung ang Diyos ay Diyos, natural, ang kanyang anak ay Diyos din bilang anak ng Diyos. Pero no sinasabi nila, kailanman hindi naging Diyos si Jesus. Kita nyo? Wala na. Binaundarian na nila kanilang ngaral. Kailanman hindi naging Diyos si Jesus. Pero sa Biblia po, si Jesus ay Diyos. Pero sa kanila, yung kanilang mga magasin, talagang pinagmamalaki nila, hindi Diyos yan, kundi tao. Pero sa Biblia, Diyos si Jesus. Tignan po natin Kaya akala nyo po baka akala nyo, noon lang ng panahon na hindi nila kilala si Jesus, maging sa panahon natin, talagang hindi pa rin nila kilala eh. May babasahin ako. Dito sa unang 1, chapter 1, verse 1. Sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na simula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ang aming narinig nakita na pagmasdan at naawakan. Ang tinutukoy doon, si Jesus. Napagmasdan, narinig at nahawakan. Sabi niyo, nakasama siya eh. 2. Nayag ang buhay nito. Nakita namin siya, pinatutuhanan namin, ipinangaral sa inyo, ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama, at nayag sa amin. 3. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig, upang makasama kayo sa aming pagkikisasama at sa kanyang anak na si Jesucristo. 4. Isinulat namin ito upang malubos ang aming kalagalakan. Pupunta tayo dito sa chapter 5. Sino yung buhay na walang hanggan? Sa chapter 5 verse 20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos. Si Jesus po yun, anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kita nyo? Paano makakamit ang buhay na walang hanggan? Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo.
nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ano siya? Tunay na Diyos. Pero hindi po siyang ama. Iba po yung ama. Yung ama, yung tatay ni Jesus, the God the Father. Si Jesus naman, siya po yung anak. Oh, para tayo magkamit ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. Kaya si Jesus nakita nila, pinakilala, nahawakan, nakasama, narinig, lahat na. Siya ang kanilang sinulat. At siya ang kanilang pinakilala. O, napakaliwanag. Pero sa kanila, hindi nila matanggap ito. Pero ang Biblia po, hindi natin pwedeng, yung iba kasi, yung ginagawa kasi nila binabawasan ng Biblia Hindi ganun na, pag nakasulat na po, huwag mo nang pakialaman. O, lalabas, abang pinakikialaman mo, habang tumatagal, lalo ka nagkakamali. Kasi tama na yung Biblia, at tapos dahil napaniwala mo, tao siya, maghanap ka kayo, i-connect mo sa kanyang, kailan matawag siyang tao. Hindi po pwede yun. Bagamat sa King James Version, ang sinabi niya, ako'y tao. Tama yun sapagkat nagkatawan-tao na nga siya. Kasi kung hindi siya magkakatawan-tao, hindi natin siya makikita, kagaya na sinabi ni Juan. Isipin nyo, kung hindi siya nagkatawan-tao o hindi siya naging tao, paano nila makikita si Jesus? Yan Diyos sa Espiritu, ang Diyos na galangit. Si Jesus anak ng Diyos. Meron pa sila pamimiloso po Ibig ba sabihin, pag sinabi tagalangit, Diyos na? Yan ang kanilang pangangatwiran. Dahil sinabi ni Jesus, ako'y mula sa langit. Buong katwiran na, kung mo tagalangit, Diyos na, sabi nila. Ang tanong, meron ba tao sa langit? Ang sabi ni Jesus, walang tao sa langit. Paano ngayon yan? 1:13, sabi ni Jesus, wala pang umakyat na tao sa langit. Ako'y bumaba galing sa langit. Kaya, alam nyo yung, wala na, nariyati na kasi sila sa ganyang aral Kaya hindi na po nila mababago ang kanilang aral. Kaya pinipilit na lang itayo yung gusto nila. Hindi po pwede yun. Kung ano po yung nakasulat sa Biblia, wag na po natin pakialaman. Manapa, sundin na lang natin kung ano nakasulat sa Biblia. Ganun po ang gumagamit tayong Biblia Minsan sabi ko nga nung araw po, nangangaral ako yung public. Bigla-bigla meron po lumapit sa akin. Pwede bang pag-ibasa mo yung ganitong talata? Pagkatapos yung ganitong talata, sabi niya. Nasagot ko naman, sandali lang, nangangaral ako. Kung maaari, maghintay ka. Hindi po siya makapagantay. Nung tapos na ako, hinahanap ko siya. Nakita ko siya. Sabi ko, ito na yung Biblia, ano ba gusto mong basahin? Nang binibigay ko po sa kanya yung Bibliang ito, sige, basahin mo yung gusto mo, ako na lang makinig ako. Ayaw niya. Yung po pala, ministro pala yun. Ministro ng Iglesia ni Cristo. Pero masakit, wala siyang alam sa Biblia. Limbawa, yung pinababasa niya, ako na pong babasa sa inyo. Kung meron mas sa inyong miyembro ng Iglesia ni Manalo, ni Cristo, ito. Babasahin ko. Roma 16:16. Magbatihan kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Mga Iglesia ni Cristo. Ang tanong ko sa ministro, kayo ba ito?
Oh. Itong sulat dito, sinulat ni Pablo para sa kanilang panahon. Bakit? Si Felix Manalo, nabuhay na panahon ni Pablo? Wala, hindi na siya makasagot ha. Kaya hindi nyo pwedeng angkinin yan. Sila inaangkin nila yan eh. Ano nakalagay? Mga Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, mga mananampalataya kay Cristo. Hindi po sila yan. Tandaan nyo po yan. Sabi ko nga po, ang reliyon, maganda yan. Ang reliyon, tutayhap. Kasi nasira ang relasyon natin. Pero pagka napunta ka sa isang reliyon, nakala mo, nakaduktok ka, yung pala hindi. Kagaya po na sinasabi ko ganyan. Sana po meron kayo natutunan, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, dito po tayo sa bahay ni Kuya Romy at Ate Dorcas sa Barangay 103, Sony, District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Kung meron po kayong comment, mag-comment kayo. Malaya po. Kanya lang, walang bastusan. Kasi, kailan mag-comment kayo biblical, sasagutin pa yun ng biblical deal at the same time. Sige po. Bye-bye.